Kabanata 1806 Ang nakakatakot na lihim ng Medicinal Garden. Nakakatakot. Napakaraming dugo. Mga bangkay. At walang katapusang mga sigaw ng mga mandirigmang desperadong tumatakas. Ang dating parang paraiso na Medicinal Garden. Ngayon ay naging isang lugar ng kamatayan. Hindi napigilan ng mga nakaligtas na huminga ng malalim. Walang sino man ang nag-akala na sa likod ng napakaraming pambihirang kayamanan. May nakatagong ganitong nakamamatay na panganib. Maging ang mga eksperto sa alchemy ay hindi kayang labanan ang mga atake. Ang tanging nagawa nila ay tumakas. Samantala, tahimik na pinagmasdan ni Yagyoken ang hardin. May seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Parang may mahiwagang koneksyon sa pagitan ng mga elixir na ito. Hindi sila magkakahiwalay na kayamanan. Para silang magkakaugnay. At nagtutulungan upang makabuo ng isang napakalaking kapangyarihan. Napatingin ang lahat sa kanya. Dahil sa kanyang lakas at pambihirang pangunawa, mabilis niyang nakita ang kakaibang katangian ng Medicinal Garden. Hindi ordinaryong mga espiritual na halaman ang mga ito. Magkakaugnay ang kanilang mga kapangyarihan. At kapag may isang halaman na inatake, maaaring gumanti ang buong hardin. Karapat-dapat talaga siyang mapasama sa Grandmaster list. Isang tingin pa lamang. Nakita na niya agad ang problema. Hindi napigilan ng ilang makapangyarihang eksperto mula sa domain ng Qinglan na purihin si Yagyoken. Ngunit biglang ngumiti si Yagyoken. Haha. Sa totoo lang, hindi lang ako ang nakapansin. Tumigil siya sandali. Pagkatapos, diretso siyang tumingin sa isang binatang nakaitim. Tahimik itong nakatayo sa gitna ng kaguluhan. Walang bakas ng takot. Walang kahit anong pag-aalala. Si Zephyr. Biglang natahimik ang paligid. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Siya. May napansin na pala siya bago pa tayo. Maging ang mga eksperto ay hindi makapaniwala. Ang cultivation ni Zephyr ay ikalimang antas lamang ng spirit. Ngunit bago pa man kumilos ang Medicinal Garden, tumigil na siya. Hindi siya kumuha ng kayamanan. Hindi siya sumugod. At higit sa lahat, parang alam na niya na may mali. Sa sandaling iyon, isang kakaibang takot ang unti-unting sumibol sa puso ng mga mandirigma. Isang batang junior. Paano niya napansin ang bagay na hindi napansin maging ng mga eksperto sa alchemy? Hindi na nila kayang tingnan si Zephyr bilang isang ordinaryong junior. Ngunit hindi lahat ay humanga. Sus Mariosep. Biglang umungal si Hanyan, napan pa rin ng mga sugat. Alam mo nang may kakaiba sa Medicinal Garden. Pero hindi mo man lang kami binalaan. Sinadya mo ba ito? Kasunod ng kanyang mga salita. Ilang mandirigma ang agad na sumang-ayon. Tama. Alam mo na pala. Alam mo ba kung ilang disipulo ng aming akademya ang namatay? Unti-unting dumilim ang kanilang mga mukha. Parang nais nilang ibunton kay Zephyr ang lahat ng galit at pagkadismaya nila. Ngunit, nanatiling kalmado si Zephyr. Walang kahit kaunting takot sa kanyang mga mata. Emph. Malamig siyang sumangot. Ipaalala sa inyo. Biro ba iyan? Sino ba kayo sa akin? Anong obligasyon ko para balaan kayo? Tumahimik ang lahat. Walang nakasagot. Dahil, tama siya. Wala namang obligasyon si Zephyr na protektahan sila. At kung tutuusin, ilan sa mga taong ngayon ay nagagalit sa kanya. Ay kanina pa nag-aagawan sa mga kayamanan. May ilan pang ang lihim na umaasa na mas maraming mandirigma ang mamamatay. Para mas kaunti ang kalaban nila sa pagkuha ng kayamanan. Kaya ngayon, wala silang karapatang sisihin si Zephyr. Damn it. Napakuyom ang ilan sa kanilang mga kamao. Ngunit wala silang magawa. Sa kanilang mga puso. Lalo lamang silang nainas kay Zephyr. Ang mapang-ipang bastardo. Maging si Saberman ay hindi napigil ang magmura sa kanyang isipan habang nakatingin kay Zephyr. Gusto nilang parusahan siya. Gusto nilang turuan siya ng leksyon. Ngunit may isang bagay silang hindi kayang baliwalain. Nasa tabi ni Zephyr si Mingruyo. At higit sa lahat, napatunayan na ng binatang ito na hindi siya ordinaryong level 5 spirit. Dahil sa sandaling iyon, may isang tanong na hindi na nila maalis sa isip nila. Kung nakita na ni Zephyr ang panganib bago pa ito mangyari,
Ano pa ang ibang bagay na alam niya tungkol sa mansiyon ng general na hindi nila alam? At mas mahalaga, bakit tila hindi man lang siya natatakot sa susunod na panganib? Kabanata 1807 ang lihim na hindi kayang paliwanag ng hardin. Kahit labis na galit ang ilan sa mga mandirigma. Nang makita nila si Ming Ruyo na nakatayo sa tabi ni Zephyr, pinili nilang magtiis. Walang nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Samantala, tila wala namang pakialam si Zephyr sa kanilang galit. Muli niyang pinagmasdan ang medicinal garden. At sa halip na umatras, bahagyang kumislap ang kanyang mga mata. Sa totoo lang, hindi naman malaking problema ang isang medicinal garden. Tahimik siyang nag-isip. Napakaraming pambihirang kayamanan sa loob. At marami sa mga iyon ay spirit herb na maaaring makatulong ng malaki sa kanyang katawan. Kung makukuha niya ang mga iyon, maaaring mas mapabilis ang paggaling ng kanyang mga pinsala. Dahan-daang napatingin si Zephyr kay Ming Ruyo. May kung anong desisyon sa kanyang mga mata. Pagkatapos, ngumiti siya. At sa susunod na sandali, swoosh! Parang hangin ang kanyang katawan. Diretso siyang naglakad patungo sa medicinal garden. Ano ang ginagawa niya? Hindi ba niya nakita ang nangyari kanina? Muling napatingin sa kanya ang mga mandirigma. Ngunit hindi huminto si Zephyr. Swoosh! Sa isang kisap mata, nasa loob na siya ng medicinal garden. Walang takot. Walang pag-aalinlangan. At tila wala siyang pakialam sa panganib na kumitil ng buhay ng 12-dosenang eksperto kanina. Boom! Biglang sumabog ang isang napakalakas na aura. Nayanig ang buong espasyo. Napakalaking pressure ang bumalot sa katawan ni Zephyr. Para bang may hindi nakikitang puwersang pilit na pumipigil sa kanyang katawan. Hindi niya mailabas ang buong lakas niya. Ngunit sa halip na matakot, nagulat si Zephyr. Dahil may kakaibang nangyayari. Ang napakalaking pressure. Hindi lamang siya pinipigilan. Unti-unti rin itong pinipino ang kanyang katawan. Ang bawat alon ng kapangyarihan ay pumapasok sa kanyang katawan. Pinipiga. Pinipino. At pinapalakas ang kanyang pisikal na katawan. Ang katawan ni Zephyr, na matagal nang tila umabot sa isang bottleneck. Unti-unting nagbabago. Ha ha ha. Hindi niya napigil ang mapangiti. Pamilyar sa kanya ang pakiramdam na ito. Pagbasag. At muling pagtayo. Minsan, kailangan munang itulak ang katawan sa pinakamatinding limitasyon. Bago ito tuluyang makalampas sa dating hangganan. At ngayon, ang mismong medicinal garden na pumatay sa napakaraming eksperto, ay tila naging isang lugar ng pagsasanay para kay Zephyr. Swoosh! Muli siyang kumilos. Dahan-dahan siyang naglakad sa loob ng hardin. 1, 2, 3 hakbang. Walang umaatake sa kanya. Walang espiritual na halaman na gumagalaw. Walang matalim na enerhiya na sumusugod. Para bang tinatanggap siya ng buong hardin. Paano nangyari iyon? Bakit hindi siya inaatake? Nanlaki ang mga mata ng mga nakaligtas. Kanina lamang, ang parehong mga kayamanan na iyon ay pumatay ng napakaraming martial artist. Ngunit ngayon, si Zephyr ay naglalakad sa gitna nila na parang nasa sarili niyang tahanan. Hindi nila maintindihan. Hindi naman mas mataas ang cultivation niya kaysa sa kanila. Sa katunayan, level 5 spirit lamang siya. Kung kaya silang atakihin ng mga kayamanang iyon. Bakit hindi si Zephyr? Unti-unting napangiti si Zephyr. Alam niya ang sagot. Ang dahilan ay ang sinaunang puno na nasa loob ng kanyang katawan. Isang misteryosong sinaunang nilalang. Isang nilalang na nagtataglay ng napakalakas na eternal life force. Mula nang makuha niya ito, maraming beses na siyang nakaranas ng mga bagay na hindi maipaliwanag. Ngunit kahit si Zephyr mismo, hindi niya alam ang tunay na lawak ng kapangyarihan nito. Napakatanda nito. Napaka-misteryoso. At maging sa mga sinaunang talaan. Halos walang sapat na impormasyon tungkol dito. Ano ba talaga ang pinagmulan nito? Ano ang tunay nitong kakayahan? At hanggang saan ang kayang gawin ng eternal life force? Wala pa ring malinaw na sagot si Zephyr. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ang halaga ng sinaunang punong ito ay higit pa sa anumang kayamanang mayroon siya ngayon.
At nang palihim niyang pakawalan ang isang hibla lamang ng kapangyarihan nito. Biglang tumahimik ang buong medicinal garden. Ang mga espiritual na halaman na kanina ay walang awang pumapatay, ay hindi na gumalaw. Para bang nakilala nila ang isang nilalang na mas sinauna, mas mataas, at mas nakakatakot kaysa sa kanila. Sa labas ng hardin, walang nakakaalam kung ano ang tunay na nangyayari. Ang alam lamang nila, may isang binatang level 5 spirit na malayang naglalakad sa loob ng isang hardin na kumitil ng buhay ng napakaraming eksperto. At habang papalalim si Zephyr, mas lalo niyang nararamdaman ang isang kakaibang presensya. Hindi ito nagmumula sa mga halamang gamot. Hindi rin ito nagmumula sa Moonlight Mysterious Soil. Parang may masinaunang bagay na nakatago sa pinakailalim ng hardin. At tila, ang eternal life force sa katawan ni Zephyr ay unti-unting tumutugon dito. Ano ang nasa kailaliman ng medicinal garden? At bakit tila? Parang matagal na nitong hinihintay ang pagdating ni Zephyr. Kabanata 1808 Ang kayamanang ayaw ibahagi ng lahat. Sus Mariosep. Kung hindi ako nagkakamali, siguradong may espesyal na kayamanan ang batang iyon. Kung wala, bakit hindi siya inaatake ng mga pambihirang kayamanan? Sunod-sunod na bulungan ang narinig mula sa mga nakaligtas na mandirigma. Unti-unting naging malamig ang kanilang mga mata. Dahil malinaw sa lahat ang halaga ng medicinal garden. Ang bawat halamang nakatanim doon ay maaaring maging isang napakalaking oportunidad para sa isang martial artist. At ngayon, parang si Zephyr lamang ang makakakuha ng mga ito ng walang panganib. Paano sila papayag na mangyari iyon? Habang patuloy na naglalakad si Zephyr sa loob ng hardin, bigla siyang lumingon. Diretso siyang tumingin kay Mingruyo. Bakit hindi ka nalang bumalik at kumuha ng iba? Bahagyang nagulat si Mingruyo. Ngunit agad niyang naunawaan ang ibig sabihin ni Zephyr. Hindi niya nais na siya lamang ang makinabang. Total, mula pa nang magsimula ang lahat, nasa tabi niya si Mingruyo. Dahil sa presensya nito, walang sinumang nang ahas na basta umatake sa kanya. At alam ni Zephyr na hindi niya kayang gamitin ng walang limitasyon ang kanyang lakas. Bagamat kaya pa rin niyang lumaban. May hangganan ang kanyang katawan. Kung sasabak siya sa isang matinding labanan ngayon, maaaring hindi ang kalaban ang unang bumagsak, kundi ang sarili niyang katawan. Lalo na't matagal nang may galit sa kanya ang Flame Palace. Kung wala si Mingruyo, marahil ay matagal na silang sumugod. Kaya para kay Zephyr, ang proteksyong ibinibigay nito ay hindi maliit na bagay. At bilang taong marunong tumano ng utang na loob, ayaw niyang samantalahin iyon. Swoosh! Sa isang iglap, lumitaw si Mingruyo sa tabi niya. Habang nakatingin sa paligid, agad niyang napansin ang isang kakaibang bagay. Mayroong napakahinang aura na nakapalibot kay Zephyr. Napaka-espesyal ng aura. At tila, ang mismong mga pambihirang kayamanan sa paligid ang umiiwas dito. Kaya hindi nila inaatake si Zephyr. Napakatalam ng pangunawa ni Mingruyo. At sa sandaling iyon, unti-unti niyang naunawaan kung bakit. Samantala, bastardo. Zephyr, napakaraming pambihirang kayamanan dito. Hindi mo maaaring angkinan ang lahat ng mag-isa. Ang galit na sigaw ay umalangaw-ngaw sa hardin. Lahat ng eksperto ay nakatingin kina Zephyr at Mingruyo. At kabilang sa mga ito, ang pinakamabangis ang ekspresyon ay si Demon Snake. Ng puot ang kanyang mga mata. Para bang gusto niyang lumunin si Zephyr sa galit. Ang iba pang mga eksperto ay hindi rin maganda ang ekspresyon. Hindi pa sila umaatake. Ngunit malinaw ang kanilang tindig. Kapag gumawa ng maling hakbang si Zephyr, sabay-sabay silang kikilos. At ang dahilan, hindi nila kayang baliwalain ang mga kayamanang nasa harapan nila. Moonlight Mysterious Soil, Illusory Dream Fruit, 5 Sword Grass, at marami pang iba. Kahit isa lamang sa mga ito, ay sapat nang magdulot ng malaking kaguluhan sa labas. May ilang spirit medicines pa na maaaring lubos na mapahusay ang epekto kahit sa mga eksperto sa alchemy. At ang mas nakakatakot, hindi pa nila nakikita ang lahat ng nasa loob ng hardin. Maaaring may mas pambihirang kayamanan pang nakatago sa kailaliman. Kaya sino ang papayag na kunin ni Zephyr ang lahat? Tahimik na nagmasid si Zephyr.
Pagkatapos, bahagyang umangat ang sulok ng kanyang labi. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Demon Snake. Mukhang pinagbabantaan mo ako. Tumahimik ang paligid. Ang mga mata ni Demon Snake ay lalong naging malamig. At sa sandaling iyon, parang isang laban na naman ang malapit ng sumiklab. Ngunit may isang bagay na hindi alam ng lahat. Hindi pa nakukuha ni Zephyr ang pinakamahalagang kayamanan sa hardin. At habang nagkakagulo ang lahat dahil sa mga spirit herb, may isang bagay sa kailaliman na tila unti-unting nagigising. Isang bagay na maaaring magpabago sa buong sitwasyon. At kung tuluyang magising iyon, sino kaya ang unang magiging target nito? Ang mga mandirigmang nag-aagawan sa kayamanan, o si Zephyr mismo? Kabanata 1809 Ang hardin na hindi kayang lupigin. Humph. Hindi. Gusto lang naming pag-isipan mong mabuti. Malamig na boses ni Saberman ang umalangaw-ngaw. Napakaraming eksperto ang narito. Talaga bang balak mong angkinan ang napakaraming kayamanan ng mag-isa? Kung ganoon, masyado kang mayabang. Naniniwala akong walang sino man dito ang tatanggap niyan. Tahimik na nakinig si Zephyr. Pagkatapos, isang mahinahong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Kailan ko sinabing gusto kong makuha ang lahat ng kayamanan? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Saberman. Parang iyon mismo ang sagot na hinihintay niya. Maganda. Kung ganoon, ibig sabihin marunong ka ring makisama. Tara. Pumasok tayo sa medicinal garden. Maganda man ang pagkakasabi niya. Para pa rin itong utos. Para bang natural lamang na sumunod si Zephyr sa kanyang gusto. Bahagyang sumulyap si Zephyr sa grupo. Pagkatapos, tumingin siya sa isang taong matagal nang nakatayo sa gilid. Yun Washeng. Hanggang kailan ka maghihintay? Bahagyang natigilan si Yun Washeng. At pagkatapos, hehe. Isang malawak na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Ikaw talaga ang kapatid na gusto ko. Talagang diretso ka. Maganda rin ang impresyon ni Zephyr kay Yun Washeng. Hindi ito gaya ng ibang mga eksperto na palaging nagtatago ng sariling intensyon. At higit sa lahat, hindi ito nagkunwaring kaibigan lamang. Bukod doon, parehong makapangyarihang paksayon ang Alchemist Alliance at Cloudfire Academy. Kung magiging maayos ang kanilang relasyon, maaaring magkaroon sila ng malaking pakinabang sa isa't isa sa hinaharap. Tara na. Hindi na nag-aksaya ng oras si Yun Washeng. Tinawag niya ang ilang eksperto mula sa Cloudfire Academy at nagsimulang lumapit sa medicinal garden. Ngunit bago pa sila tuluyang makapasok, boom! Isang matalim na enerhiya ang biglang sumabog. Napakabilis nito. At sa loob ng enerhiyang iyon, may nakakatakot na sword focus. Isang lalaking nakasuot ng berdeng damit ang sumugod na parang kidlat. Si Yagyu-ken. Ang pangalan niya ay kabilang sa mga pinakakilalang henyo. At dahil sa kanyang napakalakas na cultivation, hindi niya tinanggap ang ideyang kailangan niyang umatras. Gusto niyang sapilitang pasukin ang medicinal garden. Ngunit sa sandaling makapasok siya. Rumble. Biglang nagbago ang buong hardin. Ang mga halaman, baging at espiritual na kayamanan ay tila sabay-sabay na nagising. Isang napakalaking puwersa ang sumabog mula sa paligid. Ang aura. Parang katapusan ng mundo. Kahit si Yagyu-ken ay biglang nagbago ang ekspresyon. At hindi ito dahil mahina siya. Sa katunayan, napakalakas niya. Ngunit ang problema ay hindi isang kalaban ang kanyang kinakaharap. Buong medicinal garden ang kalaban niya. Buzz. Biglang may matalim na bagay na sumulpat mula sa lupa. Isang mahabang tinak. At sa likod nito ay kumikislap ang napakalakas na sword focus. Mabilis itong sumugod kay Yagyu-ken. Magwala ka. Umungal si Yagyu-ken. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay. Swoosh. Ang enerhiya ng kanyang espada ay hamati sa ere. Boom. Diretsyong nadurog ang matalim na tinak. Napakalakas. Kahit ang mga nanonood sa labas ay hindi napigil ang mapahanga. Ngunit, hindi pa tapos. Dahil pagkadurog ng isang tinak, may isa pang sumusulpot. At pagkatapos nito, isa pa. At isa pa. Swoosh. 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 Sunod-sunod na pag-atake. Unti-unting nagbago ang mukha ni Yagyu-ken. Sa unang tingin,
Parang siya ang nangunguna. Ngunit ang totoo, unti-unti siyang napipilitang umatras. Hindi dahil mas malakas ang isang halaman kaysa sa kanya, kundi dahil walang katapusan ang mga ito. Kahit gaano kalakas ang kanyang sword focus, hindi niya kayang labanan ang napakaraming pambihirang kayamanan ng sabay-sabay. At sa isang labanan na walang pahinga, kahit ang pinakamalakas na eksperto ay mapapagod. Sa labas ng hardin, tahimik na pinagmamasdan ni Zephyr ang lahat. Hindi siya gumalaw. Hindi rin siya nagulat. Dahil alam niya na, hindi pa ipinapakita ng Medicinal Garden ang tunay nitong kapangyarihan. At kung si Yagyu-ken, isang henyo mula sa Grandmaster List, ay nahihirapan na. Ano kaya ang mangyayari kapag sabay-sabay nang pumasok ang lahat ng eksperto? At higit sa lahat, bakit lamang si Zephyr ang tila malayang nakakalakad sa loob nito? Maaaring ang sagot ay hindi lamang dahil sa sinaunang puno sa kanyang katawan. Baka may mas malalim na lihim ang hardin na unti-unti nang nagigising. Kabanata 18:10 Ang prutas na nagbalik ng lakas. Hoy! 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 Biglang kumalat ang kakaibang mga alon ng enerhiya sa paligid ni Yagyu-ken. At sa isang iglap, tumigil ang mga pambihirang kayamanan sa pag-atake sa kanya. Hindi dahil nang hina ang mga ito, kundi dahil may isang taong namagitan. Si Zephyr. Pinili niyang tulungan si Yagyu-ken. Napatingin si Yagyu-ken sa kanya. Ikaw. Sa sandaling iyon, naunawaan niya ang lahat. Ang kakaibang enerhiyang bumabalot kay Zephyr ang dahilan kung bakit hindi siya pinupuntirya ng Medicinal Garden. At kung ganoon, kung gusto nilang ligtas na makuha ang mga kayamanan dito, kailangan nilang umasa kay Zephyr. Para sa isang mapagmataas na henyo na gaya ni Yagyu-ken, hindi madaling humingi ng tulong. Lalo nang hindi siya sanay na umasa sa ibang tao. Ngunit ngayon, bahagyang yumoko ang kanyang ulo. Maraming salamat. Simple lamang ang dalawang salitang iyon. Pero para sa isang taong kasing yabang niya, napakalaki ng kahulugan nito. Tumango lamang si Zephyr. Pagkatapos, nagsimula siyang pumili ng mga eksperto na maaaring sumama sa kanya sa loob ng Medicinal Garden. Hindi niya basta tinawag ang lahat. Ang mga pinili niya ay mga mandirigmang nagmula sa mga academy na may magandang ugnayan sa Alchemist Alliance. Sa ganitong paraan, mas magiging maayos ang lahat. At habang ligtas silang nakakapasok at nakakakuha ng mga kayamanan, dumilim ang mga mukha ng mga naiwan sa labas. Damn it. Ang walang hiyang iyon. Lalong naging mabangis ang mga mata ni Demon Snake. Kanina, mayroon siyang kayamanang gusto niyang makuha. Ngunit ngayon, nakita lamang niyang napunta iyon sa kamay ng iba. At sa kanyang isip, iisa lamang ang dapat sisihin. Zephyr. Samantala, ramdam ni Zephyr ang mga matang puno ng galit na nakatutok sa kanya. Ngunit hindi niya iyon pinansin. Alam niyang matapos niyang papasukin ang mga taong pinili niya, hindi na basta-basta gagalaw ang mga naiwan. Total, walang sino man ang gustong sumugod ng walang proteksyon. At higit sa lahat, wala silang alam kung paano kokontrahin ang Medicinal Garden. Kaya nagpatuloy si Zephyr. Swoosh! Mabilis siyang sumulong. May isang kayamanan siyang matagal nang napapansin. Isang prutas na kulay dugo. Blood Red Spirit Fruit. Napakalaking tulong nito sa isang body refine ng warrior. At para kay Zephyr, napakahalaga nito. Napakalaking pakinabang niyan sa atin. Kung nasa akin lang ang Blood Red Spirit Fruit na iyon, siguradong mas lalakas pa ako. Napakaswerte naman ng bastardong iyon. Sunod-sunod na bulungan ang narinig mula sa likuran. Selos. Inggit. Galit. Ngunit walang pakialam si Zephyr. Bahagya lamang siyang ngumisi. Swoosh. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. At sa isang iglap, nasa kanyang palad na ang Blood Red Spirit Fruit. Wala na siyang balak maghintay. Diretso niya itong isinubo. Lunok. Pagpasok ng prutas sa kanyang katawan. Boom! Isang napakalaking puwersa ng dugo ang biglang sumabog sa loob niya. Kumalat ito sa kanyang mga ugat. Pumasok sa kanyang mga kalamnan. Bumalot sa kanyang mga buto. At ang pagod na matagal nang bumabagabag sa kanyang katawan, unti-unting nawala. Sa isang iglap lamang. Parang muling nabuhay ang buong katawan ni Zephyr. Ang kanyang lakas.
biglang sumabog. Ang dating panghihina ay halos tuluyang nawala. Ang kanyang pisikal na katawan ay nakaramdam ng panibagong sigla. At sa sandaling iyon, napangiti si Zephyr. Ngunit hindi siya nagpakawala ng anumang yabang. Dahil alam niya ang isang bagay. Hindi tunay na paggaling ang nangyayari. Ang Blood Red Spirit Fruit ay nagbibigay lamang ng napakalakas na pansamantalang suporta. Kapag naubos ang epekto nito, babalik ang kanyang katawan sa tunay nitong kondisyon. At mas malaking problema ang naghihintay sa kanya. Dahil habang lumalakas muli ang katawan ni Zephyr, unti-unti ring gumagalaw ang kakaibang kapangyarihang nakatago sa kailaliman ng medicinal garden. Parang may kung anong nilalang na. Napansin ang presensya niya. At sa pagkakataong ito, hindi na simpleng spirit herb ang kanyang kaharap. May mas malaking lihim na naghihintay sa loob ng hardin. Ang tanong, ang Blood Red Spirit Fruit ba ang magiging susi sa tunay na pagbawi ng lakas ni Zephyr, o ito mismo ang magiging dahilan upang tuluyan siyang mapansin ng misteryosong nilalang sa loob ng hardin?